Hi, I'm Luis. And I'm Julius, and we are the Busters. So, this is Bal Trip. ang kwentuhang bawal. Bal Trip! So, once again, welcome to our podcast. Episode number 7. Yes, episode number 7 na tayo, guys. Yes. Mga kabusters, akalain mo yun. 'Di ba? So, sana nakinig kayo ng episode 6 namin last time. At kung di pa kayo nakikinig, pakinggan nyo simula episode 1 to 6. Oh, stream nyo po, please. Yan, totoo. Available on Spotify and YouTube. Yes. At doon nagtatapos. Ang episode. So, anong pag-uusapan natin ngayong araw na to? Again, every episode is very special. That's why today is a special episode. Yes. Diba? Since episode number 7 tayo, and andito tayo sa ating special venue. Dahil pa sikot-sikot. Ano? Kahit ito lang naman ito yung laging venue natin. Ito yung laging venue natin, ng House of Balls. And, speaking of House of Balls, malapit na tayong mag 1 year na tayo. Mag 1 year dito. 1 year na kami. Diba? Mag 1 year na kaming nakastay dito sa House of Balls namin. Mm-mm. The moment na tinulugan namin to. Tinira natin totally. Okay? At dahil dyan, yun ang pag-uusapan natin. It's untitled Episode 7 of Bal Trip, Lipat Bahay, Lipat Buhay, or The Adjusting to Living Together. Wow. Relationship. Oo, wala pa kasing relationship eh. Oo nga eh. Relationship na may kasamang pagiging adult. Oo. Diba? So, yun yung pag-uusapan natin for today's episode. Kasi nga, since we're living together, kami ni Bal, diba, for almost a year. Yes. Yes, almost a year na. So, iba-iba na rin yung, parang joy, struggles, and adjustments natin. Oo. Yung more on, kahit sabihin mong 1 year pa lang. Ang bilis nga eh. Oo. Pero yung meron ka na kaya, parang mas nakikilala Mas mo pa yung person. Oo. Tama. Kumbaga parang, syempre iba, sabi nga nila, di ba, iba yung pagkatao or yung pakiramdam pag magkasama na kayo sa bahay. Doon magkakakilala. Oo, kasi parang common na di ba? Na binabanggit ng mga matatanda or ng mga nagsasama na sinasabi nila doon sa mga bago nagsasama pa lang. Oo, mas makikilala nyo daw yung isa't isa pag nagsasama na sa isang bahay. Oo, sa isang bahay or sa isang bubong. Yeah. Kasi ito na yung unfiltered view eh. Ha? Diba? Wala, impostor ka! Backlight fix. Char. So, unfiltered. Yung gumigising ka, hihingahan mo na. Hindi pala totoo yung parang pagkagising mo, kikis ka. Oh my God, magigising ako with the love of my life every single day. Oh, it feels like heaven. Visit? Hindi. Gigising ka pala ng umaga na, Oo. Akala ko sobrang pogi nito. Napaka-pogi pala. Napaka-pogi. Parang pagkagising mo, ang sarap pagmasdan. Hindi. Pagkagising mo. Cellphone. Cellphone ko kaya, tawag dito, maliligo na ako, tagal gumising, malilate pa ako. Diba? So, yun yung parang mga yun yung mga parang common thing or yun diba? Yung usual reality. Reality bites, reality check, diba? Pero diba, pag ganyan, syempre first time, yung mga different impressions yan pag nag-move in kay. Especially, kung first time nyo as a couple na magsasama totally sa isang bubong. Diba? So, ano mga impressions mo nun? Syempre, so na-excited eh. Hindi ka excited pa rin naman. Hindi ka excited eh. Tigilan ito! Hindi, excited kasi syempre, new house, nakakakilig yung feeling na mag-aayos. Very adulting, very adult. Naalala mo, diba, naghanap tayo ng mga tiles dati? Anong tiles? Anong ginagawa? Tapos, lagi ka nag-check sa Pinterest, sa Instagram, sa TikTok. Ang daming nakasave yata sa akin. May facing na ganun na parang
lalo na nung lumipat tayo, nung bagong lipat, di ba? Gusto mo, ay, dapat ito yung itsura ng mismong bahay. Parang medyo modern minimalist. Kasi tayo parang, ang gusto talaga natin minimalist, di ba? So, yung gamit namin sa bahay, before, wala naman kami dinala eh. I think ang dinala lang natin damit lang. Mas konti yung dinala natin. Kasi nga, napag-usapan natin na yung mga gamit dito, parang bilhin na lang natin. Parang hindi rin ganun kadami. Oo. At saka limit lang. Oo, limit lang din yung gamit kasi nga, para mas malaki yung space. Mas maganda kasi maliwalas tingnan. Yes, tama. So, at saka rin, syempre yun honeymoon stage yun. Parang lahat, kailangan ma-decorate ko na maganda. Kailangan Instagrammable yung itsura. Oo, diba? Kaya kami bumili nito eh. Parang Instagrammable eh. Pero sa totoo lang, ngayon nabuksan lang yan. Pag podcast eh. Diba parang simula nilagay yan, mag-isang taon na yan dyan. Nandyan lang. Parang nagamit lang ata natin to one time. Nag-Netflix tayo, nanood tayo, tapos nakapatay lahat ng ilaw. Ito parang once lang yun, tapos di na nasundan. Tapos ngayon, tuwing podcast lang. Saka na rin, di ba, yung parang may impression ka pa na syempre, titira kami dito, dapat laging magluluto kami. Palagi. Yan magluluto kayo palagi. Magpa-plan kayo ng kakainin nyo, ng lulutuin nyo. Oo. Diba? Pag-grocery na kayo or mamamalengke para kung ano yung lulutuin, yun na. Oo, parang may mga ganong senaryo eh. So, parang may mga different, na kayo, routines, di ba? Parang gano'n. So, yun yung parang... Pero actually, yung bahay kasi, ito parang naging, parang... Nakain ko yung mic eh. Parang safe space na natin siya eh. Yeah, tama. Like, correct. Kahit ano yung gawin natin dito, or ano Okay man lang. yung pag-usapan natin dito sa bahay, dito lang yun sa bahay. Sabi nga nila, di ba, sinasabi ko nga, sa mga friends natin, pamilya tayo dito sa bahay na to. Hindi, at saka... Parang you can be your true self. Oo, at saka ang cozy ng bahay na nakaka-feel at home talaga siya. Correct. Kaya, maaliwalas kasi eh. So, ayun. Tama. But syempre, nung nag-start ng when you're living together already, diyan napapasok yung mga different adjustments eh. Nyo is individual. Kasi syempre, kahit sabihin mong, matagal na kayong magkasintahan, tagal na kayo in a relationship, pero pagka nagsama na kayo totally sa isang enclosed area na tulog kayo several days, hindi yung parang travel lang Oo. Kasi sa travel, syempre, palaging happy yun eh, travel yun eh. Pero yung tipong nandito na kayo sa isang bubong, totally may mga challenges na yan eh. May mga different scenario. Lalabas yung ugali. Lalabas yung habits mo. Oo. Diba yung mga different habits mo na parang, example ako, habit ko na pag sa ang tawag dito sa inumin, diba sa refrigerator? Ayoko nang hindi puno yung laman ng pitsil. Oo. Gusto niya yung pitchel or ilalagyan ng tubig, laging puno. Laging puno. Nasanay kasi ako ng ganun. Kahit sa bahay namin eh. Pag uminom ako ng tubig, nabawasan yun, automatic, fill upan ko ng tubig yun, pupunuin ko yung pitchel. Ano lalagay mo? First name, last name, pipila. Tawag dito. Wala na siya. Kaya nga eh. Tapos, tawag dito. Kasi syempre, nanginayang ako sa kuryente, di ba? Umaandar yung kuryente ng ref, tapos walang laman na tubig. Kaya lagi kong lagi kong pinupuno. Tulad niyan, di ba? Uminom ka, iniwanan mo ng ganyan. Kasi inom ka pa eh. Kaya inom ako. Kaya mamaya lalagyan ko ulit. Ayan. Di ba? Diba? Ano mag-away tayo dito? Super OA. Super OA, no? Ano pa? Tawag dito. When it comes to to household chores. Oo. Sa household chores naman, like maghuhugas, magluluto. Ay, favorite ni Bal maghugas ng pinggan. May dynamics naman na tayo dyan eh. So, tama. kung sino yung magluluto, siya na yung maghuhugas. Hindi. Hindi, joke lang. Sino yung magluluto? Yung isa, yung maghuhugas. Siya yung maghuhugas. Kumbaga parang, na natin yun, mutual agreement na namin yun. Oo. Kumbaga, unwritten rules na namin parehas yun.
Siyempre, yung isa nag-exert na ng effort. So, siya na yung nagluto lang naman siya pa ipaghugasan. Exactly. Ano ka, buhay prinsesa? Excuse me, ako yung madalas magluto. Oh, excuse me. Nag-away na kami. Ayan, nakaganyan ba? These are unfiltered things. Oo, kasi si Balpicon yan eh. Hindi Oo. Ayaw na. Balo ba ito dito? Yun. Tapos mga ano pa? Linis ng bahay. Yeah. Linis ng bahay. Ayan, bawa ako, nagmamap ako dito. Si Bal, naglilinis siya ng CR. Or minsan ako naman, naglinis ng CR. Siya naman, nagmamap or nagwawalis dito. Kasi parang, syempre, kayaan din. Dalawa lang kami sa bahay. Alangan namang, yung isa naglilinis, yung isa walang nanonood lang. Alangan naman, nagne-Netflix lang siya. Again, pag magkasama na kasi kayo sa isang bahay, parang you will treat this as parang sarili mong sarili mong kumpanya na. Kasi. Oo, sarili mong kumpanya na may kanya-kanya kayong role. Oo. Parang ganoon. Hindi, at saka syempre, pag hindi mo, atin to so pag pinabayaan mo, masisira lang. Masisira yun, oo. At syempre, dun pumapasok din minsan, nagkakainisan kayo pagka may mga pagkakataon, ma-compare mo, bakit ako, ito ginawa ko, siya ganito, ganyan, di ba? Nagkaganyanan na ba tayo? Parang so far, never pa naman. Wala naman nagsumbatan or something. Wala namang ganun. Tapos rin, like, yung mga ibang habits mo na si Bal, gusto nito pagka naligo ka, isasara mo yung pinto ng CR. Hindi, joke. Sasara mo talaga. Hindi na maligo na ako bukas Sasara mo yung yung cover. Sa cover ng inodoro. Oo, kasi mahirap na. Baka mamaya ma-shoot yung sabon. Pero tubig din naman yun. Okay lang. Hugas. Sige, gamitin mo. Tatry ko bukas Ihuhulog ko. Bagong bukas yung sabon natin. Ihuhulog ko doon. Try mo gamitin. Ha? Reset. So, ayun. Yun lang. Syempre, pag yung sabon din nahulog doon, babara kasi sa inodoro. Saka sayang. Oo. Sayang din kasi. Yun din, yung mga ganong bagay. When it comes to yung mga tawag dito, challenges syempre nung mga nagde-decide na mag-living together. Is number one, when it comes to finances, money matters. Very important na mapag-usapan nyo. Actually, at the early stage pa lang, dapat mapag-usapan nyo na. Like, before pa lang kayo pumasok sa living together, dapat kahit papano napapag-usapan nyo na yung financial stuff. Dapat may sarili na kayong dynamics dyan. Well, on our case kasi, dating and yung hindi pa kami nag-living together, may sarili na kaming dynamics pagdating sa pera, parehas. Pag nag-date kami, kung paano gagawin namin. So, parang in-apply lang namin dito totally sa bahay. Kaya hindi na kami nahirapang mag-adjust. And at the same time, syempre, di naman din kami nahihiyang magsabi sa isa't isa Pauta nga ako. Except yan. Hindi kami nahihiyang magsabi sa isa't isa. Kasi, yun nga yung general, parang pangalawang beses ko sasabihin na unwritten rule. At ang title ng episode na ito ay unwritten rule. Pangalawang beses ko sasabihin yung unwritten rule namin na parang di natin pagtatalunan dapat ang pera. Oo. Maaari. Yun ang pinakayaw naming pagtalunan. Kasi wala kami noon. Yun na nga. Wala kami noon. Tawag dito, adjustment din when it comes to space, personal space. Kasi syempre, you are both individual di ba? Na may, alam mo yun, minsan gusto mo ng sariling space. Yes. Kaya yun, si Bal, nandun siya sa loob ng CR. Doon lang ako. Jimmy Jebs. Nagsa-cellphone. Safe space ko kasi yun. Oo. So, yun yung personal space niya. Naka-incognito ako. Joke. Bawal ba? Ayun. Kulang pa ba? Joke lang. Bawal ba? So yun, parang syempre, you need, another personal space din. Ito, di ba, pag nagsama na kayo, yung mga damitan nyo importante pag-usapan nyo rin yan Kaya kami, ginawa namin, 2 cabinet namin. Oo, may nabili kaming cabinet before. Ano yun customize yun. Sa Expo. Mura lang yun, okay, magalala. So, yung meron siyang cabinet, tapos may hati sa gitna, tapos cabinet niya. Palit. So, para, pero pwede mo yung pagpalit-palitin. Hindi naman siya yung parang fix, parang... Oo, na-fix. Pero yun pwede na yun, para may hati lang sa gitna na. Pero ayun, meron siyang sarili niyang space ng mga damit niya. Meron din ako sarili, kasi baka sabihin niya,
lahat na lang ng space nung cabinet kanya, ay akin eh. Tama. So ayun, meron naman space yung kanya. So, kumbaga, para at least, di rin namin, 'di ba? Hindi namin pagtalunan yung mga ganung bagay. Oo. So, para, hanggat maaari, yung mga pwedeng pagtalunan ng mga petty things, ginagawa na namin ng paraan. Katulad nga niyan, may sarili ka ng cabinet, meron din akong sarili. So, bahala ka dun. Bahala siya kung paano niya ayusin yung cabinet niya. Bahala ako kung paano ko ayusin yung cabinet ko, di ba? Pero si Bal, when it comes to the ayos ng damit, very meticuloso siya dyan. Oo. Maayos siya mag-ayos ng mga damit talaga. Pag sa akin kasi ako, lagay lang ako dyan. Wala akong pake kung malulukot or hindi. Si Bal, inaayos ko talaga yung mga damit ko para at least di rin ako mahirapang maghanap ng brief. Tsaka ayaw niya ng lukot na damit. Talaga ba? Oo. Ayaw ko ng lukot na damit pag umalis. Pero tamad din kasi ako magplancha eh. Kaya ang binibili kong damit, example ngayon, di ba yung mga old duro, yung parang hindi nahalata yung lukot. Oo. Di ba yung, plus kasi pag dinadryer sa washyard eh, halos planchado na rin eh. Mukhang planchado na eh. Tsaka hindi na kasi ako mauto sa magplancha. Hindi ko rin naman talaga papaplansya yung damit ko sa kanya. Kasi wala naman kaming plancha dito. Kaya kung magbibigay kayo ng plancha. Hindi, meron. May plancha tayo. Dati ginagamit sa taas. Yung kulay green. Tingnan mo, hindi ko alam may plancha. Di ba? Hindi ko alam, may plancha pala na may plancha kami sa bahay. Pero, meron pala tayong plancha. Di lang tayo nagpa-plancha dito. Kasi, okay, ganito. Hybrid kasi yung setup namin, dalawa. Pagdating dito sa bahay namin. So, sa isang linggo, may mga times na natutulog kami dito. At may mga times na dun kami natutulog pa rin sa mga bahay ng family namin. Oo. So, dadating din naman kami sa time na araw-araw na kami magkasama dito. Sa ayaw at sa gusto namin. I think yung ganong setup na ginawa natin is para at least trial and error. Trial period. Pero 7 days with 7 days replacement. Pero syempre yung trial period, ano na yun? Wala na rin naman bawian yun. Syempre naman, babawi ka pa, nagpagawa na dito. Di ba? Tiktikin mo yan. Hindi, yun din. Parang, pero yun din eh. Yun din nga yung parang hybrid setup natin. Malaking bagay din. Kasi kahit pa paano, parang hindi ka totally nabibigla. Although, mas maraming beses kaming nandito palagi. Oo, mas marami ng beses na natutulog tayo dito than sa mga... at sanay na yung mga parents namin. Oo. Na kung paano gagawin. I mean, kapag-adjust na din sila. Pero nung una naalala ko, si Mami kinukwento niya eh. May mga times unang beses na natutulog tayo dito. Kala niya uwi ako sa bahay namin. Hindi niya nilak yung pintuan kasi akala niya bubuksan ko or kakatok ako sa screen. Tapos na-realize, ayaw nga pala, hindi pala uwi dito si CJ. So, yun. So, yung mga family namin, kahit paano nakapag-adjust na sila. I think, parang... Inunti-unti na kasi na. Saka one factor din. Kaya hindi rin ganun kalaki yung adjustment natin. Sa totoo lang, hindi naman malaki yung adjustments namin. Parehas. Kasi, kahit naman nung wala pa kaming bahay, halos everyday naman kami nagkikita eh. Diba? Siyempre, mahal na mahal eh. Oo, siyempre. At the same time, sobrang layo kasi ng bahay namin sa bahay nila. Diba? 4 kilometers na mga almost 15 to 20 minutes drive lang. Or minsan pwede mo pang bisikletahin. Malapit lang. Diba? Sobrang lapit lang. So, halos everyday din kami magkasama eh. Diba? Kaya, parang konti na lang yung namin, yung adjustment. Adjustment na lang is more of parang paano yung setup sa bahay? Sa bahay, paano yung hobbies and stuff, ganun lang. Tama. Tsaka kasi, kami, ewan ko kami rin siguro ni Bal is, marunong kami mag-adjust sa isa't isa. Exactly. Yung syempre, pinag-usapan namin yun and kino-communicate naman namin yun with each other. Pero yun nga, you compromise in a relationship, you always compromise. Exactly. Hindi naman lagi na si Bal lang lagi yung masusunod or ako lang yung masusunod. Totoo. It's not always like that. Parang yung compromise, 'di ba? It moves us along. Sabi ng Maroon 5. Sa She Will Be Loved. Galing. It's compromise that moves us along. Yeah. So ayun, yun yung yun yung isang key siguro. Number 1 talaga sa relationship is communication. So, dapat nag-uusap kayo ng partner mo
kung ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo. I-set nyo na yung expectations Oo. ninyo. Kasi, very important yun. Kasi yung partner mo, hindi naman niya mahuhulaan kung ano yung ayaw mo at gusto mo Kailangan mo siya sabihin. Hindi naman siya manghuhula. Exactly. Tama. Importante yun. Para at least kahit papano, clear na sa mind nyo bakit ganito yung reaction niya. Oo. Diba? So, siyempre, as you go along... alam mo na kung ano yung ayaw niya, so hindi mo na gagawin. Tama. As you go along the way, nakikilala mo na yung, preference ng partner mo Oo. Diba? Kung paano siya may inis at paano hindi niya kaiinis, mga ganung bagay. Siyempre, yung kainis niya, hindi mo nagagawin. So, tama. Pero minsan kasi, siyempre, sarap din man-trigger, no? Oo, masarap man-trigger. Pero dahil nandito tayo sa podcast, bawal dito. Later na lang. Joke lang. Saka na rin, di ba? Siyempre, when you're living together, you're not living in a house. You're living in a home. Wow. Diba? Yes. Diba? Kasi yung bahay, lang yan, physical structure Pero yung tahanan, na titiran nyo, together, yun yung mas deeper meaning nung pagtira nyo Diba? Paano nyo pagyayamanin yung pagiging magkasama nyo habang nandito kayo sa tahanan na tinitiran nyo. Oo. Kasi, actually, di ba nga meron nga yung we are each other's home. So, eto naman, temporary lang tong bahay na to Pwedeng magkaroon kami ng ibang bahay, mawala to. Pero yung isa't isa, yung sarili naming tahanan. Exactly. So, dapat we know how each other feels, ano yung ayaw at gusto. Namin. Saan kami mag-enjoy parehas? Oo. Saan kami magiging masaya together. Kasi yung living together, kahit saan mo na kami dalhin, basta magkasama kami, kaya namin mabuhay. Totoo. Saka rin, ang kagandahan din ng ganyan is nasasanay kayo sa isa't isa na i-consider yung mararamdaman ng bawat isa before making any decisions. Oo. Parang ganun. Hindi ka na gumagawa ng desisyon ng para sa sarili mo lang. Tama, kasi ginagawa mo ng desisyon para sa inyong dalawa. Exactly. Because we are a we, not I. Wow. In this relationship. We are one. Yes. Yun. Diba? Natatawa ako for some reasons. Ayun, so yun, so may mga plano na yung mga ibang nanonood or nakikinig na may plano sila na living together. Diba? So, siguro some practical things is that sorry, on other note kasi, living together, etong ginagawa natin is not common to anyone. Yes. Meron mga misconception. Meron mga tao na baka may masabi din sa inyo na... Yes, tama. Kasi we're not yet married. We're not yet married. We're just living together. So, syempre, hindi siya practical. Non-traditional. Hindi siya yung traditional way sa ating mga Pilipino. Tama. But syempre, parang hindi naman yan one size fits all Oo. So, kayo, kung gusto nyo wag muna. Okay lang naman. Kung gusto nyo rin naman na magpakasal muna, okay lang din. It's up to you, guys. It's just that kami, parang ginawa muna namin, parang sinubukan na namin. Diba? Parang ito na yung pinaka-practical way for us. In terms of emotionally, ano pa ba? Financially, especially. Physically rin. Physically lahat. Mentally, eto na parang pinrepare muna namin yung sarili namin before going into a deeper level of our relationship. Kumbaga parang, na kami, sabi nila, di ba? Parang nag-trial, nag-trial period na kami. So, yun yung parang facing na nag-work for us and consistently nag-work naman sa atin. Sa amin, Pwede nyo i-consider, pwede din namang hindi, pero it's up to you. Kung saan kayo mas comfortable enough. Ang kagandahan lang dito, since we're living together, mas nakakapagplano tayo together kung ano yung mga gusto nating gawin in the future for both of us.
Diba? Na tayo totally nakakaalam, diba? Oo. Ganung bagay. And we're lucky enough that both of our parents are very supportive with us. Exactly. Kaya, ayun, okay naman sa kanila yung ganitong setup sa amin. Kaya, yun din siguro, one reason, dahil kahit pa paano, may mga days na umuwi pa rin tayo sa mga, like siya, work from home si Bal. So, everyday, kailangan ko siyang pagpapasok ako, ihatid ko muna siya sa bahay nila. Oo, doon ako nag-work doon siya nag-work ng umaga hanggang matapos yung office hours niya ng hapon. So, ako naman, on-site ako. So, pagka-out ko from office, pupunta ako sa bahay nila para sunduin siya. Then, sabay kaming uwi dito. So, hindi pa kasi namin nasa-set up yung extra room for extra office. Room dito. Gusto niya umupa, okay lang. Oo. Hindi, joke lang. Hindi pa namin nasa-set up, parang hindi pa namin yun yung parang the plan is maging office room siya. Tas doon nagagawin yung yung other venue ng podcast. Ng podcast natin. Anyway. So, ayun. So, yun nga, going back, dun sa mga gustong, may plano na mag-living together. Number 1, kailangan yung pag-usapan, pinaka-importante, distribution of roles and responsibilities nyo dito sa bahay. Diba? When you're living together, yung bills nyo, paano nyo ba isi-set up? Diba? Yung finances nyo. Number 1 yan. Kasi, bills is always there. So, kailangan nyo pag-usapan paano magbabayad ng kuryente, paano magbabayad ng tubig, ng internet. So, lahat yon kailangan nyo pag-usapan. Paano yung budget sa grocery, yes, palengke and stuff. Yan. Kailangan nyo yan pag-usapan. So, kami, may consensus kami dun sa mga bagay na yun. Kaya medyo magaan-gaan kahit pa paano. In a sense. Ayun din, syempre, you're living together, it's very important din na you maintain din yung individuality mo Example, yung mga hobbies na ginagawa mo alone, diba? Kailangan mo, pwede mong gawin. Like ako, nandito kami, may mga days na nagbabasketball ako sa mga friends ko, maglalaro ako, tulad bukas, magbabasketball ako. Sino may sabi? Oo, walang ganyan. Bawal pag-usapan yan. Parang ganun, diba? Individuality. Diba? Ano ka? Mahigpit na asawa? Ay, hindi na, quit na to. Ayun, diba? Parang ganun. Ako, nag-edit lang ako. Yan. Yun yung individuality niya. Nag-edit siya. Ano pa? Expect fights. Hindi siya laging happy or nasa rainbow kayo palagi. Kalokohan yun, yung mga napapanood. Oo, na laging masaya, laging honeymoon stage. My God, grabe, love na love kita. Oo, hindi laging ganun, hindi laging masaya. So, there are times, of course, na hindi kayo magkakasundo, na mag-aaway kayo. May mga ganong times talaga na hindi nyo maiiwasan at parte yon at kasama yon sa relationship. Exactly. And dun mo makikilala yung isa't isa kung hanggang saan yung pasensya nyo Diba? Kung hanggang saan yung parang kaya mong, alam mo yun, kaya mong pagtiyagaan, hanggang saan yung kaya mong tiisin, mga ganong bagay. Yes. Diba? Tama ba? Oo. Ano pang mga natin? Siyempre, rin, habang magkasama kayo, you will learn yung parang pagpagod yung isa, anong dapat mong gawin. Diba? Mga ganung bagay, para pagka halimbawang tahimik siya, nararamdaman mo na may problema siya, anong words yung sasabihin mo, or minsan hindi mo kailangan magsalita, nandyan ka lang. Oo. Tama. Mga ganong bagay. Ako kasi, di ba, mostly pag ganyan, tahimik ako, alam na ni Bal yun. No? Actually, alam niya kung may problema ako, it's either problema or naiinis ako. Para sa akong tahimik on both side na yun. So, kung naiinis ako, tahimik ako. Kung may problema ako, tahimik lang ako. Pero alam ni Bal, yung difference sa akin kung tahimik na naiinis to or tahimik na may pinagdadaanan niya. Siyempre, gano'n naman 'di ba? When you love someone, 'di ba? When you love
Corny! Yun. Siyempre, pag kilala mo yung partner mo, alam mo kung paano siya susuportahan dun sa mga quiet moments na meron siya. Yes. Diba? Parang ganun. So, again, siyempre, when you living together, it's not about perfection eh. Diba? Again, it's about partnership. So, your partners in both ways. Pagdating sa pag-handle ng conflict, pagdating sa paggawa ng mga bayarin, pag-handle ng mga responsibilidad sa bahay, decision sa bahay. Ano yun eh, partner kayo doon eh, di ba? Commitment, exactly. Commitment na binigay nyo sa isa't isa. Tama. So, kayo, baka may mga questions kayo about living together. Ano ba yung mga... Oo, baka may tips kayo. Kasi kami, bago pa lang naman sa mag-isang taon pa lang. So, baka meron kayo, yung mga matatagal na nag-live-in together, so baka meron kayo mga advice or anything na pwede nyo i-share or yung mga dynamics nyo, pwede nyo i-comment below. Tama. Yes. Yun din pala, when you're living together, it's very important. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina, to respect each other's spaces. Oo, dahil doon siya sa kabilang kwarto matutulog. Doon ako sa may kama. Doon siya sa wala. Ikaw nag-disip eh. Ako nagbukas ng aircon. Hindi, may pintuan doon. Oo, may pintuan doon. Yun. So, again, parang, yung lipat bahay, lipat buhay. Lipat bahay is about changes eh. Diba? Changing of address. Yes. Lipat buhay is about adapting to change. Diba? So, kaya ngayon yung official topic natin eh. Parang both of us, it took us 30 years, diba? More than 30 years to have a totally different house, a totally different person na kasama. So, ayun. Medyo exciting at hindi naman malaking adjustment. Medyo may adjustment siya. Oo. Pero, yun, every single day, parang habang tumatagal, mas nakikilala mo palalo yung partner mo eh. Totoo diba? Yun. May mga nalalaman ka pang bago, yun din yung expect mo na hindi yan mag-i-stop dito na, ito, sobrang kilala ko na siya sa ganito, ganyan. Hindi yun mag-stop doon. Every day, every week, may mga bago kang malalaman sa partner mo. Yeah. Bago kang matututunan, may mga bago siyang habits, may mga habits siya na ngayon mo lang na-discover na ganito pala ginagawa niya. Yung mga pet peeves niya, marirealize din niya yung mga pet peeves mo. And yung mga kompormiso. Ano ba yung word kompormiso? Diba? Yun. Dadami pa yan. Yeah. Diba? Parang as preparation yan eh. Sa mas malaki pang responsibilidad ng mga darating. Moving forward. Yes. Diba? So, I guess, may gusto ko pa bang idagdag? Wala, no. I think baka pang ibang topic na lang siya. Yun. So again, lipat bahay is the start and lipat buhay is yun yung journey. Yes. Yung long journey towards dun sa ultimate couple goals ninyo. Wow. Couple goals. So dahil dyan, meron tayong mga shoutout session. Meron ulit? Oo, may mga nagpapa-shoutout sa akin, nag-comment. Wow. Okay, si CY yun. Okay. 1, 2, 3. Hoy, CY! Thank you! Thank you very much, Bok. Thank you very much. Thank you for listening. Yan, nagko-comment yan kasi nakaraan i-comment siya, pa-shoutout naman. No, ay, talaga? Si CY ba yun? Shoutout yan. 2011 batchmate ko yan sa office. Pero katagal kami. So, thank you very much sa Thank you for listening, for magbigay ng time, makinig sa amin. Tama. Kahit di ko alam, may sense naman siguro, no? May natututunan naman kayo siguro. Totoo. Pero ayun, yung naglaan kayo ng oras para makinig sa amin is very much appreciated talaga. Malaking bagay for us. Oo. Parang it fuel us na mas pagbutihan pa namin. Diba, ito nga podcast is supposedly once every 2 weeks lang pero ginawa natin every week kasi na-excite tayo. Yes. So, na-appreciate natin. Maganda yung naging feedback ng mga tao. Tama. Ito rin pala, sorry, idagdag ko lang. Naisip ko lang, naalala ko lang din ngayon. Ano? Ang kagandahan din sa ginawa natin na living together, kami kasi ni Bal, sa relationship, we treat each other as friends. We treat each other as best friends. Bakit nga?
Best friend, pakis naman ako. Hindi kita kaya saktan. Boy, hindi kita kaya saktan kita, boy. Hindi kita kaya saktan, boy. Best friend kita, boy. Ayun din, malaking bagay yun na parang we treat each other as best of friends, diba? Best friends. So, when it comes to adjustment, hindi na rin ganun ka, kasi syempre, ayaw mo ba na parang kasama lagi best friend mo? Syempre, gusto mo kasama mo yung best friend mo eh. Hindi, diba? Tsaka, same tayo ng wavelength. Swak yung ugali natin kasi. Parang sinasabi ng iba, almost magka-ugali kami dalawa. Or I mean, siguro yung facade. Parang almost same tayo eh. So, ito rin, sorry, alam ko matatapos na, pero naalala ko lang ulit ngayon. Dami adjustment din, pagdating doon, is that, kagandahan din na we're treating each other as best friend. Yung mga circle of friends namin is friends din namin together. Yung circle of friends ko na sa mga kasama ko sa office, sila Kevin, sila Bill, sila Mark, sila Andrew, friends din ni Bal. Nakakausap, nakakasama ko din. Nakakasama niya. Kaya may mga times yung nagpunta sila dito, nagbanding kami kasama yung mga wife nila, tapos sama rin si Bal. Sa mga side naman ni Bal, yung mga friends din niya before, like sila EJ, sila Jato, sila Lester, sila Nikki, everything, friends ko rin. So, pag nagbabanding sila dito, kasama rin ako sa banding. So, yung mga ganung bagay, nabe-blend namin. Yes. So, I guess it's about adaptation and Tsaka yun nga siguro tayo, maganda yung PR natin. Magaling tayo PR. So, kaya-kaya natin. Magaling tayo man-dog show? Oo, magaling tayo man-dog show. Di yun totoo. So, yun. Yun yung isang factor sa amin dalawa siguro. Kaya hindi ganun kalaki yung adjustment. Pag-usapan naman lahat. Very important pag-usapan niyo yung mga bagay-bagay. Diba? Okay? So, I guess, yun yung topic natin for today. Yes. Today's episode. Again, it's about lipat bahay, lipat buhay, or adjusting to living together. It's a long way run. Diba? Nag-uumpisa pa lang kami. Nag-uumpisa pa lang tayo. Diba? Malayo pa, pero malayo na. Yes. Bagay. Siningit. It's episode number 6. So again, panoorin nyo yan panoorin nyo yung Bal Trip namin. Okay, from episode 1 to episode 7. You can follow us on our social media accounts. Lahat yon at The Busters. Yes, at And The also, Busters. Don't forget our travel discounts. Yun, kung gusto nyo makasave. We have 5% off or up to 300 sa Klook. Sa Klook, you can use our Klook code, The Busters. And also, we have Agoda code for hotels. Finally, we have Agoda. You can save up to 10% discount. Yep. You can use our code, Buster Agoda. Yun. And then, ayan, meron pa kaming mga susunod pang mga special discount code. Yes. So, abangan nyo na lang yan. And yun lang. Don't forget to follow our socials sa Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, The Bal Trip. Yes. TikTok din. Yes, and TikTok. Please share din sa mga friends nyo. Diba? Yes. Share nyo. Yun lang yung namin. Pasuyo namin. Yes. And comment down for topics na gusto nyo i-discuss sa amin. Okay, sa susunod. Okay? So again, this is Bal Julius. And I'm Bal Luis. And this is Bal Trip. Ang kwentuhang bawal mabad trip. Maraming salamat sa inyo at mabuhay tayong lahat. Bye! Bye! Arigatou gozaimasu. Oh yeah!